Well, CTV, we're back and ito na nga, tomorrow na nga ang inaabangan debut ng Gemini. Yes, bukas mismo. Bukas na. So your big debut happens tomorrow. Anong aasahan, what's going through your minds right now bago ang debut? What's going through your minds as that moment finally arrives bukas? Siguro we're still yung head in the clouds. Like, who would have thought? I mean, nag-start kami, nangarap lang naman talaga eh. Wala kaming kahit anong agency, wala kaming kahit anong training. Ang talagang meron lang kami is nagko-cover kami ng K-pop dances. That's it. Yun lang yung pinaka-foundation namin and the friendship that we built dun sa group na Aeroverse. And then, eto na ngayon, magde-debut na kami tomorrow. And then, supposedly, ang iniisip ko nga, it's just going to be a release of a music video and the song. Pero nagkaroon kami ng blessing to have a debut showcase sa SM Bacoor, of course sa South, kung saan talaga kami galing, kung sino yung witness ng pagod namin doon sa Cavite. Kasi doon talaga kami nagtitraining eh. So, yeah, we're excited, nervous, halo-halo na, hindi ko alam sa ibang members, pero yeah, I'm excited to showcase everyone. Hindi lang yung mga bumili ng tickets, which is sold out, guys. Sold out siya. Yay! Sold out siya. So, syempre, ng mga ibang tao yung makakita sa amin. So, sana mas makilala pa nila yung Gemini through this kasi we're just starting. Sabi nga dun sa debut showcase, it's just the start of Gemini. Marami pa kami ipapakita. Tama. Mga natin yan. So, nakita ko nga marami kayong mga guests na dadalo diyan. So what can fans expect from your debut performance? Meron ba mga surprises or standout moments na ipaplan? Or you just leave it at that muna kasi surprise muna, kailangan makita nila sa personal bukas? Sa performance, syempre, doon nila una makikita yung full choreography ng aming We Go, which is yung ginawa ni Tani. And then, syempre, doon mapapakinggan ng live version ang Baghari and our other performances. And syempre, may mga surprise performance kami na dapat yung abangan na may ibang hindi namin song na i-cover namin. So, dapat abangan. Yes. Wow. I will not be at liberty to sabihin ko, baka ma-spoil nila. Ayoko. Baka magalit nga management. Kayo na nga nandin naman. So, leading up to June 29, ano ba ang ginagawa nyo sa rehearsal, preparing visuals, at parang bonding bilang isang group as a team? Ngayon po, since we're an independent P-pop group nga po, so yung mismong showcase, kami rin yung humahawak. So, aside from training itself, kami rin yung nag-organize nung mismong showcase. Thankful kami sa mga admins or sa Sinta Fandom and then Sinta Pampanga, Sinta Manila, of course, our manager and then our social media marketing na voluntarily talagang tumutulong sa amin to make this successful. Yung mga, sabi nga po ni Hunter kanina, yung mga nakikita nyo, yung mga pub mats, yung mga promotional materials na nakikita nyo sa FB, sa amin lahat galing yon. And then, yung mga videos, edits, kay Hunter, Ayen, yan. Lahat sa aming members. So, aside from the preparation itself, dun sa mismong showcase, yung ipapakita namin sa stage, the performances, the vocal performances, dance performances, yung mismong showcase talaga, yung program, kami rin po yung gumagawa nun. So, itong week na to, medyo stressful na, pero stressful in a sense na syempre kasi po lahat talaga kikilusin for it to be worth it, syempre. Kasi alam namin nagbigay ng oras yung Sinta. Almost marami doon taga QC, taga North, and then Dadayo pa Cavite. Yeah. Yun pa lang alam na. So, leading up to June 29, ano ba ang ginagawa nyo sa rehearsal, preparing visuals, at parang bonding bilang isang group as a team? Ang nangyari na yun, maraming fans na natutuwa at baka maraming manonood nito for sure, itong episode na to.
Yeah. So what message do you hope carries through your debut and upcoming activities nyo? Siguro, gusto kong mag-message sa lahat na sumuport. Pero unahin ko na si God. Thank you, God, dahil yung tadhana na to na makasama sa aming munting grupo which is in Gemini at mapasama ngayon sa CETV exclusive. And very thankful po ako dahil binigyan niyo kami ng opportunity sa araw-araw na magkaroon ng itong talent. So, napapasalamat din po ako sa parents ko dahil sa inyo, binibigyan niyo ako ng way para gawin yung mga gusto kong gawin like this. And sa Sinta, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil ako ay na very overwhelmed sa support nyo since day one. And syempre, wag natin kakalimutan magpasalamat sa ating members dahil sa hindi natin magagawa to. So, good job sa atin and congrats sa atin. So, looking ahead to the near future, ano ba ang goals? More music, shows, perhaps branching into other creative avenues. Malay natin. Well, for sure, more music. I mean, with this kind of group kung saan parang we're always spitting lyrics, more music talaga for sure. And then, siguro sa mga projects, dito ako medyo ginagamit yung pagiging events organizer. I'm looking into something kung saan mas maraming makakakita kay Gemini. Siguro projects in a way, mga mall, like mall or media tours, ganon. And then, ano pa ba? Marami pang plan kasi start pa lang naman siya. So now, ang gusto namin muna talaga is matapos yung debut showcase and then from there, gagawa kami ng bagong path. Then, yes, abangan natin yan. One at a time until, kaya na namin pagsanga-sangahin. Tama. So, bilang proud Caviteños, paano ba ang hometown nyo sinishape kung sino man kayo bilang individual at bilang grupo? Ulitin ko, bilang proud Caviteño, paano ba nag-shape ang yung hometown, Imus and Bacoor, sa kung sino man kayo at bilang individual at bilang isang grupo? Siguro we're strong eh. I mean, we're strong. We love taking risk. So, ganun yung na-incorporate sa loob ng Gemini. Parang even if it's not something na within our comfort zone, most of the times pinupush namin, though sometimes it fails, diba? Sometimes it's successful, but what's important at the end of the day is that you learn something from it. So yeah, siguro dahil nga pare-pares kaming Caviteño dito, pare-pares kaming strong yung mga point of views and kung ano yung gusto naming ipahayag sa mga music namin. So yeah, from there, doon kami nagkakasundo. Kaya nga, lahat tayo Caviteño dito sa room na to, di ba? Yeah, we're mga all... Caviteño. Yeah, matatapang. Tama, magigiting ng ang mga Caviteño, laging lumalaban. Kaya natutuwa ako na nung nanalo nga si Carlo Trumpo, natuwa ako hindi lang ang buong Pilipinas but possibly the whole world dahil pinakita sa kanya yung magaling na kung paano maging matapang mga Caviteño. Kita mo naman nangyari niyon. May 2 million na siya. True. Sana there will be more Cavite representation very soon sa season 4. Abangan nyo yan. So lastly, what is one thing you want new fans to know about Gemini that sets you apart? Ano ba yung mga isang bagay na gusto malaman ng mga bagong sinta tungkol sa inyong grupo na mag-set apart sa iba? No comparison, please. Go, guys. Ian? I think for me, yung magiging sa mga bagong sinta na hindi pa nila ang kilalang Gemini, siguro I think I want them to be more curious about Gemini, like ano bang mga ganap nila, ano bang uniqueness nila, which is yun lagi din naming gustong ipahayag sa taong bayan na we're a unique group, P-pop group na which is may member na LGBTQA
QIA+. And sa amin, kami yung magiging comfort zone nila. Like, hindi lang din basta na like we're P-pop artists, but we want to share them kung ano yung mga knowledge na nalaman namin, and gusto namin ipag-feel sa kanila na we're their friends. Like, hindi lang kami hindi kami magsiset ng boundaries na ay artist to and fan lang kami. No, we wouldn't want that, but yun yung gusto namin ipahayag sa kanila na we're their friends and we're their family. Yes, agreed. Kasi, And go ahead. P-pop, like sa P-pop naman, what's very, very, very nice is that all of the P-pop artists, they are very supportive. Like, they're very supportive of our community. So, I mean, even, hindi lang kami, pero the other groups then, they support the community. So, kumbaga siguro added factor na lang na sa Gemini is there is actually inside the group, meron talagang isang tao na openly part of the community, and I think somehow that may add comfort sa mga audiences na, okay, there's someone who's like me. Diba? Ito, kaya, kung ako nga, pinasok ko to, diba? So, ano pa sila? So, we just want to be their voices. We just want to be their support system as well. Very good, very good. Nakatuwa na hindi talaga magkakaroon ng isang grupo na may LGBTQIA+ member. Kalain niyo din, kayo ang una. O ika nga sabi, wait, baka mabasa ko. Anyway, hindi ko sasabihin, baka miskin naman sa isang vegetable, baka alam na, baka mabasa ko ng 18, alam na ang mangyayari. Anyway, now, since patapos na ang June, patapos ng Pride Month, pero hindi magtatapos itong ang celebration ng pagiging iba. So, we'd like to end something meaningful dahil ang ating Pride Month slogan ay masaya maging iba. So, you have to fill in the blank. One by one, each of you, yung each member, may i-complete kayong sentence, okay? Ito ang prompt. Ito ang sentence. Ito. Masaya maging iba dahil, I repeat, masaya maging iba dahil. Unahin natin yung last ka na yan, okay, okay lang siya kasi ikaw ang LGBTQIA, okay lang, i-last ka. So, anyone can go first. Masaya maging iba dahil? Ikaw ay ikaw. Tama. Answer, ikaw naman. Masaya maging iba dahil? For me kasi, yun yung nagde-define sa'yo. So, yun, masaya maging iba. Masaya maging ikaw. That's define who you are. Yes. Okay. MK, how would you complete yung phrase? Masaya maging iba dahil? Dahil kikinang ka ng parang between. Yes. Sammy. Masaya maging iba dahil walang ibang makakapagdikta ng sarili mo kundi ikaw lang. Yes. And finally, we save the best for last. L, how would you complete the sentence? Pero masaya maging iba dahil hindi mo kailangan ng ibang tao para mapatunayan mo yung sarili mo. Agreed ako dyan. Ang daming nangyari sa atin, and I'm so glad na merong mga tao na sumusuporta sa atin, unless yung iba dyan, yung mga nag-send sa akin ng inquiry na maging awardee or something like that. Squeezing ko lang to, okay lang? Kasi sa mga nandoon na mga nag-send ng awardee, hindi ko kayo katantana dahil alam nyo na, very strict ako sa pagpili ng mga, at huwag nyo kami pabayaran ng mga kung ano-ano kasi alam ko ang mga motibo nyo. I'm watching you! Alright, it's time for my random thought of the day, yung lagi kong ginagawa para sa mga at the end of every episode. So, alam nyo, si TV Pam, after hearing their story, nire-remind sa akin na okay lang maging iba. It's powerful. Hindi lang okay maging iba, powerful yan. Whether it's in music, identity, or where you come from, kung anong nagsiset sa'yo apart and also what brings people together.
nyo naman na Gemini showed us that you don't need to follow the usual path to make an impact. You just need the courage to take your own. And to add to that, yung mga sinabi niyo kanina, masaya maging iba, and this group proves exactly why. So, I must thank you for this very long, admittedly, but very fun episode of CTV Exclusives. Magandang way to end the season 3 with a bang. Ang daming, you can say na it's a very historic season sa daming nangyayari. Na-interview ko nga ang mga ilang artist na akalain ko may interview ko din. Like for example, kung kilala niya si Stel, na-interview ko siya sa Wish Awards. Tapos, who would have thought sa career ko bilang isang interviewer, mai-interview ko ang 2025 Eurovision champion na si JJ from Austria. He's Filipino-Austrian, just so you know. Kalain mo yun? Alam ko, baka malang, pero alam ko sa sarili ko, I made a proud moment of myself. And that's a fact. Ika nga. I'm happy to have interviewed so many artists this season. And in season 4, very soon, hindi ko kailangan kung sino first guest ko this season. You just need to stay tuned kasi hindi to ganda-gandahan lang. No. Maraming mangyayaring maganda sa season 4. Malay natin. Ito nga ang ultimate breakout season ng CTV Exclusives with season 4. Lagi emotional tuloy ako kasi patapos na ang season na to. So, bukas na ang debut showcase nyo. Would you like to invite our CETV fam na manood ng yung debut showcase bukas mismo sa SM Bacoor? Go ahead. Hi guys, iniimbitahan po namin kayo na sana makanood po kayo ng aming debut showcase na gaganapin po bukas sa SM City Bacoor, and we really hope na makapunta kayo and makapag-enjoy po kayo sa aming show and mapakita namin kung ano pong talento ang meron ng Gemini. Yes. Mag-enjoy kayo dun dahil hindi lang kami ang magpa-perform, so meron din other P-pop groups, P-pop artists at magpa-perform doon, so talaga mag-enjoy kayo for that day, which is tomorrow. Yes, natin yan. And of course, sa aming mga sponsors, di namin makakalimutan, tulong na binigay ng mga sponsors to make this happen, to make this possible. Thank you so much sa lahat na nagtiwala sa amin. We promise we will do our best tomorrow to showcase what we have prepared for you guys. Kaya kita-kita tayo. Alright. Abangan natin yan. I hope to be there tomorrow kasi, alam mo naman, tipid. Pero, it was a great season dito sa CTV Exclusives, and I just hope na season 4 will be an even bigger one. Sana, I'm manifesting it right now. Okay lang ma-manifest ito kasi sana naman sa January, just before I turn 28, ma-interview ko na ang isang malaking P-pop group na alam kong aabangan nyo at for sure magte-trending na naman tayo sa X. Yes, so, manifest din namin yan for you. It's going to be record-breaking season 4. So thank you CTV fam for the love, the trust, and the support you gave to season 3. Let's hope season 4 will be much more exciting. Anyways, my name is Noam Nautan. You've been watching CTV Exclusives. Your front row seat to the stars, and like the promo said yung kanina, nothing beats a CTV Exclusive. Thanks for watching, Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay! Maraming salamat po sa CTV. Thank you so much po. Thank you. Thank you for having us.